Sinasabi ko na nga ba na kayang-kaya na tapusin ng SMB to, pero alam nyo ba na sinisi ng mga tao si Coach Chito dahil sa kapabayaan nito sa dulo ng quarter? Sakto na ang ganda ng pinakita nila halos 4 quarters, pero nagkamali-mali at mismatch ng balasahan sa dulo at napabayaan din ng depensa nila ang mga shooters ng SMB. Pinaka-wrong move talaga ang pabayaan mo ang kahit isa sa shooters ng SMB. Kaya kung naitatanong nyo kung bakit natalo na naman ulit ang Magnolia sa finals, subukan nating sagutin yan at alamin natin kung ano ang mga pagkukulang ng Magnolia. Napansin ko dito sa Magnolia na si Junmar talaga ang punot dulo ng kanilang target habang hindi na nila namamalayan na wide open na pala yung ibang SMB shooters. Pero dahil maalat ang shooting ng SMB nung una, kaya lagi sila naghahabol since first quarter. Ang target ng Mags ay pahinain si Junmar. Balak nilang i-slow down si Abay at nagtagumpay po sila, kaya kung napapansin nyo first half pa lang, pagod na si Junmar. Ang ginagawa ng Magnolia, halos 3 tao po ang nagbabantay kay Junmar at pinipilit nila na i-turnover ang bola, lalo na kapag ang bola ay nasa kamay ni Junmar. Tapos ang mangyayari, biglang tatakbo Magnolia guards at gagawing fast break ang puntos. Isang mas mabilis ang fast pace pa ngayong ginagawa nila, kaya si Abay olas na sa takbuhan at hindi magawang makadepensa sa magkabilaan. Ginawa nila yan sa almost 50% na kanilang hold points. Hanggang sa ikatlong quarter, makikita mo na parang medyo hirap pa rin ang SMB hanggang sa nagkaroon ng butas yung ibang SMB shooters na gaya ni Jericho Cruz, CJ Perez at Chris Ross na nagpaulan ng tres. At alam ko na kung bakit sinisi ng mga tao si Coach Chito, dahil nakafocus pa rin siya kay Junmar. Kahit yung mga galamay ni Junmar sa bawat angles gumagalaw na, kaya nila nasabi na pabaya masyado si Coach Chito. Kita naman niya na dominant na sila, pero mas lumuwag pa ang depensa ng Magnolia sa dulo. Ang bilis nakahabol ng SMB, dami pang nagsasabi na si Cruz mas lalong yumayabang niyan, habang si Boatwright daw nagpapabuhat lang. Di bale na, champion naman sila. Ano magagawa natin kung likas na magaling talaga yung mga kasamahan niya? Lalo na ito si CJ Perez, deserve niya talaga ang BPC award kasi siya yung kaisa-isang player na consistent ang performance at hindi pa injury prone. Habang ang Magnolia, punong-puno ng intro voice tag mula sa social media kasi napukpok lang daw ng martilyo gang ng SMB. Grabe talaga yung mga pauso na pangalan. Anyway, hindi naman po scripted ang Game 6. Sadyang para sa SMB lang talaga ang championship na to. Ang dami nilang first timers na nagkampiyon ngayong conference. Isang malaking congratulations SMB. Better luck next time na lang din sa Magnolia. Sayang yung pagkakataon na number 1 seed ka sa regular season tapos sa finals, hindi pa rin pala magkakampiyon. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na si Arvin Santos ay babalik na nga sa PBA? Well, ilang araw na lang at mangyayari na yung rumor ngayon na babalik na si Arvin, pero this time hindi sa SMB kundi sa Converge. Sabi ko naman sa inyo kukunin din ni Delta yan. Sa katunayan, hindi naman nakakagulat ang balitang to. Matagal ko nang alam ang plano ng Converge. Bali, ang tanging layunin ng team na to, kolektahin lahat ng mga kapampangan na pinaniniwalaan nila na may amazing basketball skills at roots. Yan si Calvin at si Ian, kapag tumanda yan, sa Converge pa rin ang bagsak nila. Yun nga kung hindi na sila mapapakinabangan ng Magnolia. May chance pa ba na si Arwind mapuntang SMB? May rumor kasi na napapakawalan na ng SMB si Manuel at ang kapalit si Arwind pa rin. Aba, para sa akin malabo na po yan kasi ang SMB parang nawala na rin kasi ng tiwala sa kanya. Ilang beses na rin siya napapaaway, hindi na mahalaga kung saan siya babagsak. Ang importante, nakabalik siya sa PBA. Alam ko si Arvin, pwede pa yan. Sa totoo lang, hindi ko pa rin alam kung bakit pinagpalit nila si Arvin Santos sa injury prone na si Manuel. Tingnan nyo ngayon, hindi nila masyadong nagagamit si Manuel. Tsaka may edad na rin si Manuel. Habang si Arvin na hindi masyadong injury prone at matulis pa ang shooting kumpara kay Manuel na kahit sa edad na going 42, kayang-kaya pa. Pakiramdam ko nga kaya pa ni Arvin makakuha ng average points ng up to 14 PPG depende sa condition niya. Ibang klaseng pulso niyan, isa po yun sa greatest players ng PBA. At isa din sa mga best defenders na gaya ni Chris Ross. Hindi ba parang nakaka-intimidate pa ngayon yung 6'4 center PF sa PBA? Kaya napagtanto ko kaagad na itong si Arvin makakabalik talaga sa PBA, lalo pat lakas siya sa Converge dahil malapit sa kanya ang mga namamahala nito. Nakita ko kung paano maglaro si Arvin sa MPBL at yung capacity niya serviceable pa. Kung ako sa SMB, kukunin ko ulit si Arvin, lalo na kapag humihina ang kanilang import at kailangan nila ng extra defense, pwede pa si Arvin.